Dominant Protector. Credit to the author. 2051. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, nagtaka si Terence paano ito ginawa ni Jenny. Hindi rin alam ni Jenny. Akala ni Jenny ay medyo mabagal pa. Sabi ni Jenny, "Jenny, paano mo ito nagawa?" Sa pagkakaalam ko, ang inkentasyon na ibinigay ko sa iyo upang palamigan ang ubod ng apoy ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 minuto, tama? Paano mo nagawang gawin ito sa loob ng 20 segundo? Tanong ni Terence, nalilito. Dahil binago ni Jenny ang mental cultivation method para mapawi ang apoy ng elixir. 3 minuto ang nakalipas, ngunit naisip ko na ito ay masyadong mabagal. Natatakot ako na si Terence ay maaaring mainis o isipin na ako ay masyadong tanga, at hindi ako pansinin sa hinaharap, kaya binago ko ang recipe. Ang bagay na ito, maaaring baguhin. Pakiramdam ni Terence ay sisubog na siya na abot na niya ang kanyang limitasyon. Kaya ko, tumango si Jenny na parang natural lang. Mabilis niyang binuksan ang tablet niya at inilabas ang isang larawan. Isa itong mapa ng meridian ng tao. Pinalaki niya ito at ipinaliwanag kay Terence, "Terence bro, tingnan mo. Ito ay kung paano ginabayan ang chi patungo sa Chi point sa pamamagitan ng pangunahing meridian." Gayunpaman, ayon sa kanyang pagsusuri, kung ang chi ay hindi dumaan sa meridian na ito ngunit sa halip, ito ay magiging mas mabilis kung ito ay nahahati sa 3 mas maliit na totoong chi, dumaan sa mas maliliit na meridian malapit sa pangunahing meridian, pagkatapos ay sa nakaraang meridian, at sa wakas ay bumalik sa Chi point. Bagamat maliit ang cross-section ng maliliit na meridian na ito, mas maikli ang haba nito kaysa sa pangunahing meridian. Bukod dito, ang tunay na chi ay nahahati sa 3 bahagi at dumaan sa 3 maliliit na meridian. Sa ganitong paraan, mas maikli pa ang oras. Sa huli, ito ay magtitipon sa meridian na ito sa Chi point, na maaaring makatipid ng isang bahagi ng oras. Ang parehong logika ay nalalapat sa iba. Ang mga mata ni Terence ay malapit nang lumabas sa kanilang mga socket dahil sa gulat. Ito. Ayos din ba? Ang Jenny na ito ay talagang nagpino ng mga table tasks sa siyentipikong paraan. Naiisip pa niya ang ganoong paraan. Ito ay maaaring ilarawan lamang bilang nakakagulat. Jenny. Kahanga-hanga ka. Tumingin si Terence sa kanyang tablet, walang imek sa mahabang panahon. Maya-maya lang ay bumalik siya sa kanyang katinoan at nakapagsalita ng ilang salita. Ganun ba? Terence bro, ikaw ang pinakamahusay. Napakasarap sa pakiramdam ni Jenny pagkatapos mong purihin. Itinagilid ni Jenny ang kanyang ulo at ang kanyang mga labi ay nakakurbada sa isang magandang arco. Lumitaw ang 2 maliliit na dimple sa kanyang magandang puting mukha. Halatang napakasaya niya. Huminga ng malalim si Terence at tumango, "Jenny, henyo ka talaga." Hehe, lagi akong pinupuri ng pamilya. Pero hindi ko alam kung pinupuri ba talaga nila ako o nagdedote sa akin, pero si Terence bro ay talagang nagsasabi ng totoo. Masayang sinabi ni Jenny, sa totoo lang, sa opinyon ni Jenny, ang Alchemy Fire PT formula na ito ay medyo mahirap pa rin. Ang ilang mga hakbang ay dapat na maalis. Kaya lang, si Jenny ay hindi nagkaroon ng oras upang pag-aralan at subukan ang mga ito ng paisa-isa. Ngayon, pinaikli lang ni Jenny ang ruta ng totoong chi. Narinig ni Terence ang mga salita ni Jenny at tumalon ang kanyang puso. Ang kasama niya sa refinement fire ni Lijo ay hindi kasing komplikado ng Boss Bale. Tiyak na inalis ni Jenny ang ilang walang kwentang hakbang. Kung ibinigay niya iyon kay Jenny, sino ang nakakaalam kung ano ang lilikha ng henyong babaeng ito? Gayunpaman, pansamantalang pinigilan ni Terence ang pag-iisip na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagbawas sa oras na kailangan upang paikliin ang apoy ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa tunay na alchemy, maliban kung ito ay isang kompetisyon na may nakapirming oras, o isang sitwasyong pang-emergency. Kung hindi, ito ay nagpapakita lamang sa harap ng iba pang mga refiner. Maliban doon, ang oras ng pagpipino ay talagang walang ibang gamit, iyon lang ang naiisip ni Terence. Jenny,
Bukod sa nakakagawa ka ng peel fire, pwede mo rin bang baguhin ang fire intensity at temperature ng peel fire? Tanong ni Terence. Oo naman. Ang sagot ni Jenny ay muling nagpatibok ng puso ni Terence. Kung hindi dahil sa malakas na kalooban ni Terence, nabugbog na siya hanggang ngayon. Pwede ba? Pagkatapos ay ipakita mo sa akin ang iyong pagganap. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Tumango si Jenny at ibinaba ang tablet. Muli niyang inabot ang kanyang kanang kamay, at muling lumitaw ang apoy ng alchemy. Sa pagkakataong ito, sinimulan ni Jenny na buhayin ang apoy ng alchemy, na ginagawa itong mas masigla at mas masigla. Huminga ng malamig si Terence habang nakatingin sa kanang kamay ni Jenny. Gusto niya itong putulin at i-connecte sa sarili niyang kamay. Si Terence mismo ay hindi isang alchemist, at malinaw niyang nararamdaman ang apoy na lumalakas at lumalakas. Ang ikinagulat ni Terence ay hindi lang ang katotohanang maaaring baguhin ni Jenny ang tindi ng apoy, kundi ang katumpakan ng kanyang kontrol. Ang apoy ay unti-unting nagbabago, nagiging mas masigla, at hindi biglang malaki o maliit. Nangangahulugan ito na maaari nang baguhin ni Jenny ang laki ng apoy sa kalooban. Gaya ng inaasahan, unti-unting lumiliit ang apoy ng tableta sa kanang kamay ni Jenny. Napakahina nito na malapit ng mapatay, ngunit hindi. Makikita na ang kontrol ni Jenny ay mas tumpak. Ano ang temperatura? Huminga ng malalim si Terence at nagpatuloy. Kaya ko. Sa sandaling ito, natatakpan na ng butil ng pawis ang noo ni Jenny. Malinaw na ang pagkontrol sa apoy ng alchemy ay kumonsumo ng maraming pisikal na lakas. Sa sandaling matapos magsalita si Jenny, biglang naramdaman ni Terence ang apoy sa kanyang kamay na uminit, at ang temperatura ng silid ay tumaas sa isang iglap. Sige. Hindi maiwasan ni Terence na purihin siya. Ang Jenny na ito ay talagang nagulat sa kanya, siya ay talagang napakatalino sa sining ng alchemy. Terence bro. Hindi na kaya ni Jenny. Hindi na kaya ni Jenny. Pagkatapos magsaya ni Terence, bumilis ang paghinga ni Jenny at mahinang sinabi niya. Ang kanyang boses ay naging hilanghing. Dumilim ang mukha ni Terence. Alam niya ang ibig sabihin ni Jenny. Ang paggawa ng mga elixir ay lubhang nakakaubos ng enerhiya, at ito ay pareho para sa pagkontrol ng apoy mula sa manipis na hangin. Si Jenny ay isa lamang early phase golden class refiner, at sapat na ito para makapagtagal siya ng ganito. Kaya normal lang na hindi siya makahawak sa oras na ito. Pagkatapos sabihin ito, inalis ni Jenny ang apoy sa kanyang kanang kamay at nahulog sa kama ni Terence. Mukha siyang mahina at hindi na makapagsalita. Ang pawis sa kanyang noo ay tumulo din pababa sa kama ni Terence, na naging dahilan ng pagkabasa nito. 2052. Maaaring pinuhin at kontrolin ng isang early phase golden class refiner ang apoy, ngunit maaari lang nilang pinuhin at kontrolin ito hindi sila makapagtagal dahil hindi sapat ang chi sa kanilang katawan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila matagumpay na napino ang isang golden class first level peel. Kahit na ang apoy ng alchemy ay maaaring i-condensed, ang alchemy ay malapit ng matapos ng sabay-sabay, at hindi ito maabala sa kalagitnaan. Imposibleng huminto at magpahinga ng ilang araw pagkatapos pinuhin ang kalahati nito. Talagang imposibleng ipagpatuloy ang pagpino. Hanggat huminto sila sa kalagitnaan, ang medicinal peel ay karaniwang nasasayang, at imposibleng hatiin ang proseso ng pagpino sa maraming batch. Pinagpapawisan si Terence habang nakatingin sa namumulang Jenny sa kama. Ito ay masyadong madali para sa mga tao na hindi maunawaan. Sa labas ng silid, ang mga mata ng detective na si Yasi 007 ay nakadilat habang nakatingin kay Cheryl na hindi makapaniwala. Cheryl sees, Shield bro at that Jenny, mukhang magkasama sila. Natural, narinig din ni Cheryl ang boses ni Jenny. Sa katunayan, nang pumasok sina Terence at Jenny sa silid, sina Cheryl at Yasi ay hindi man lang nang ahas na buksan ang TV dahil natatakot silang maistorbo sila. Sa ganitong paraan, ang tunog sa tahimik na bilya ay lalong malinaw, at mahina nilang naririnig ang pag-uusap sa silid ni Terence. Bagamat puno ito ng kalabuan, naniniwala pa rin si Cheryl sa karakter ni Terence at sinabing, Yasi, huwag mong sabihin iyan, hindi ito ang iniisip mo. Pero, parang ganun talaga.
Sa paghatol ng Detective Yasi 007, tiyak na may nangyari sa loob. Sabi ni Yasi. Hindi inisip ni Cheryl na si Terence ang uri ng tao na magdadala kay Jenny para gumawa ng maruming bagay sa silid, ngunit ang mga salita ni Yasi ay nakapagpa-curious sa kanya at gusto niyang pumunta sa silid upang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, binuksan ni Terence ang pinto bago pa makatok si Yasi. Nagulat siya nang makita si Yasi sa pintuan. Yasi, anong ginagawa mo dito? Narinig ko lang na sinabi ni Jenny na malapit na siyang mamatay. Hindi na siya makatagal. Medyo nag-aalala ako sa kanya, kaya pumunta ako para tingnan. Sagot ni Yasi. Nag-aalala ka lang ba sa kanya? Tanong ni Terence na may kalahating ngiti habang nakatingin kay Yasi, na sinusubukang makita ang silid. Oo. Natural, hindi aaminin ni Yasi na narito siya para hulihin sila sa akto. Pagkatapos ay pumasok ka at tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kakabalisa. Ngumiti si Terence habang tumabi, pinayagan si Yasi na makapasok. Si Yasi ay sumangot sa paligid ng silid, sinusubukang amuyin kung mayroong anumang espesyal, ngunit siya ay nabigo nang wala siyang makita. At kaya, lumipat ang mga mata ni Yasi sa kama sa kwarto. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya si Jenny na nakahiga sa kama, ngunit muli siyang napakunot ng noo nang makitang may suot na damit si Jenny. Wala ba talaga, o mabilis na silang magbihis? Naglakad si Yasi papunta sa kama at nakakita ng puddle ng tubig sa kama. Nagulat siya, holy shit, shield bro, ginawa ba ito ni Jenny? Oo, tumango si Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Si Yasi, sa kabilang banda, ay iba nabasa niya ang tungkol sa tubig sa isang libro noon, at ipinagpalagay na may alam si Jenny na ganoon. Sa diwa ng pagsasaliksik, sumangot siya sa tubig sa kama at nagtanong, mukhang walang amoy. Pawis yan ni Jenny. Anong amoy meron? Pinawisan si Terence ano ang iniisip ni Yasi. Pawis na. Napagtanto ni Yasi na mali siya ngunit sinabi niya, bakit siya pawis na pawis? Nilalamig na naman ba siya, at dahil pinagaling siya ni Shield bro, pawis na pawis siya. Nakakapagod ang pagkinden sa apoy ng tableta. Yasi, hindi ka na naman nag-iisip ng masama, di ba? Nakangiti si Terence habang nakatingin kay Yasi. Hindi naman, nandito lang si Yasi para bisitahin si Jenny in behalf of Cheryl sis. Marunong siyang gumawa ng pills, kaya syempre malaki ang maitutulong niya para maprotektahan si kuya in the future. Kaya naman ayaw namin ni Cheryl sis na may mangyari sa kanya. Sabi ni Yasi. Ganyan ba talaga? Tanong ni Terence. Syempre naman. Tumango si Yasi. Sige, magpahinga muna siya saglit. Huwag na natin siyang istorbohin. Sabi ni Terence. Masyadong pagod si Jenny, at nakatulog kaagad pagkahampas niya sa kama. Ayaw siyang istorbohin ni Terence. Binalak niyang gamitin ang sining ng Dragon Mastery para tulungan siyang makabawi, ngunit dahil nakatulog siya, kailangan niyang maghintay hanggang magising siya. Sa puntong ito, ayaw nang itago ni Terence kay Jenny. Nais din niyang hayaan si Jenny na pag-aralan ang mga sining ng pagdadalisay ng apoy mula sa puntod ni Liju. Ang henyong babaeng ito ay hindi nagpigil sa kanya, kahit na sinabi sa kanya ang kamangha-manghang mga resulta ng kanyang pananaliksik. Talagang walang saysay para kay Terence na itago ito sa kanya. At masasabi niyang wala itong masamang intensyon sa kanya sa katunayan, tila napakadepende nito sa kanya, palaging nakikipag-usap sa kanya tungkol sa magagandang bagay kaysa sa iba. Dahil dito, lubos siyang minahal ni Terence. Walang mahanap si Yasi at hindi niya maiwasang mabaigo. Lumabas siya ng silid at nakita ang nagtatanong na mga mata ni Cheryl. Umiling si Yasi. Nakita ni Cheryl ang ekspresyon ni Yasi at ngumiti. Nahulaan niya na walang nangyayari sa pagitan ni Terence at Jenny. Umupo siya sa sofa kasama si Yasi, at kinuha ang orb na nakuha niya mula sa Lion Tiger Garden para mag-aral. Ang bagay na ito ay lubhang kakaiba, ang ibabaw nito ay mukhang calcium, bilog ngunit mapurol. Malinaw na naramdaman ni Terence ang mataas na dami ng enerhiya sa loob ng butil. Gayunpaman, ang ganitong uri ng enerhiya ay iba sa normal na espiritual na chi ng langit at lupa.
Ito ay parang isang uri ng espesyal na totoong chi na ineksyon dito, ngunit hindi niya alam kung para saan ito ginamit. Sinabi sa kanya ng intuition ni Terence na ito ay isang magandang wakas. Ngunit kahit na ito ay isang bagay na mabuti, hindi alam ni Terence kung ano iyon. Kinuha niya ang isang larawan at ipinadala ito sa matandang Lin sa pamamagitan ng email. Mahusay na nabasa ang matandang Lin, kaya maaaring malaman niya kung ano iyon at kung para saan ito ginamit. Sinabi ni Terence kay matandang Lin ang tungkol sa pinagmulan ng bagay at ang enerhiyang taglay nito. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Terence, ang sagot ng matandang Lin ay dumating ng napakabilis, ngunit ang sagot ng matanda ay hindi niya alam. Hindi pa niya ito nakita o narinig. Paano ito? Sabik din si Yasi na malaman kung ano iyon. Walang anuman. Hindi alam ng matanda. Mukhang hindi nakaraniwan ang bagay na ito, umiling si Terence. 2053. Bakit hindi natin tanungin si Tito Fredo? Si Tito Fredo ay dating mula sa isang malaking sekta, malalaman ba niya kung ano ito? Tanong ni Cheryl. Oh. Tama ka, magme-message ulit ako kay Tito Fredo. Naramdaman ni Terence na ang mungkahi ni Cheryl ay magagawa at nagpadala ng bagong email kay Tito Fredo. Sa pagkakataong ito, hindi tumugon si Tito Fredo, bagkus ay tumawag ito pabalik. Tito Fredo. Sagot ni Terence. Yee, itong bagay na ipinadala mo sa akin. I think I remember it. May katulad noon sa treasure vault ng SEC, pero napakaraming bagay doon, at hindi ko masyadong pinapansin ang mga bagay na hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa training ko. Nag-alinlangan si Tito Fredo, napahiya, dahil wala akong dapat alalahanin sa anumang bagay sa sekta. Ang tanging bagay na kailangan kong gawin ay linangin. Oh, may ganyan talaga. Nagulat si Terence kung ang sekta ni Tito Fredo ay may ganito sa kanilang vault, hindi ito dapat basura. Oo. Kung narito ang aking amo, maaaring kilala niya siya, ngunit ako. Sabi ni Tito Fredo. Hindi ko talaga maalala kung ano ito sa sandaling ito. Kalimutan mo na yan, okay lang. Dahil hindi mo na maalala, hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi pinag-isipan ni Terence ang tanong. Tito Fredo, magsasaliksik pa ako ng mag-isa. Sige, pasensya na talaga kung wala akong maitutulong ng marami. Si Tito Fredo ay palaging nagpapasalamat kay Terence, palaging gustong tulungan siya sa isang bagay. Hindi lang siya tinulungan ni Terence, kundi tinulungan din niya si Lola Son. Si Tito Fredo ay hindi makapagpasalamat sa kanya ng sapat, ngunit si Terence ay walang anumang bagay na maaaring gumugulo sa kanya. Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang pagkakataong ito, ngunit hindi niya napigilan. Okay lang. Ngumiti si Terence. Pagkatapos ibaba ang tawag, ipinagpatuloy ni Terence ang paglalaro ng butil. Dahil wala pa ring malay si Jenny, walang magawa ngayon si Terence. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng kayamanan. Ang layo na iyon ay kasama ng Skybolt Pig at General Wilson sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay hindi dapat na masama. Yasi muttered, mukhang ito ay isang talagang magandang kayamanan, ngunit hindi ko alam ang paggamit nito. Skybolt na baboy. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Speaking of Skybolt Pig, biglang nakaisip si Terence ng paraan para masubukan kung maganda ba ang bagay na ito o hindi. Yasi, kumuha ka ng Skybolt na baboy. Sabi ni Terence. Oh, Skybolt na baboy. Napakurap si Yasi, ngunit bumangon pa rin at lumabas ng pinto sa likod. Ilang sandali pa, bumalik siya na may hawak na Skybolt na baboy sa kanyang mga bisig. Skybolt Pig, tingnan at tingnan kung ito ay isang kayamanan. Sa pamamagitan nito, inilagay ni Terence ang orb sa sahig, sa harap mismo ng Skybolt na baboy. Ang kakayahan ng Skybolt Pig na makilala ang mga kayamanan ay hindi karaniwan. Napakalakas ng lalaking ito. Malalaman niya kung may halaga o hindi sa isang tingin lang. Sina Cheryl at Yasi, sa kabilang banda, sa wakas ay naunawaan ang ibig sabihin ni Terence. Gusto niyang gamitin ang Skybolt Pig para subukan ang halaga ng bagay na ito. GG. Nang makita ang butil sa lupa, tuwang-tuwa ang Skybolt na baboy at hinawakan ang butil gamit ang mga paa sa harap nito. Hinawakan nito ang butil sa kanyang mga bisig na tila ito ay isang pambihirang kayamanan.
Mukhang napakagandang bagay. Tumango si Terence. Ang reaksyon ng Skybolt Pig ay ipinaliwanag ang lahat. Hindi ito magre-react ng ganito kung hindi ito maganda. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na bagay na ito ay walang pakialam sa mga normal na kayamanan. GG. Tumango si Skybolt Pig matapos marinig ang mga salita ni Terence. Skybolt Pig, dapat alam mo kung ano ito, tama. Itinuro ni Terence ang bola sa mga bisig ng baboy na Skybolt. GG. Tumango ang baboy. Kung gayon, ano ito? Ano ang silbi nito? Mabilis na tanong ni Terence matapos makita ang Skybolt Pig na tumango. GG. Iminuwestro ng Skybolt Pig ang mga paa nito, saka itinuro ang solid wood sa sahig ng vilya at umiling. Oh! Sinasabi mo ba na walang paraan para magsulat sa sahig na ito? Biglang naalala ni Terence na ang baboy ay nakipag-usap kay Terence sa pamamagitan ng pagsusulat gamit ang mga paa nito pabalik sa Ice Mountain. GG. Mabilis na tumango ang baboy. Punta tayo sa likod bahay. Si Terence, natural, ay ayaw pumunta sa harapang bakuran. Nakikita nila kung ano ang nangyayari sa vilya mula roon, at matatakot silang mamatay kung makakita sila ng baboy na nagsusulat sa lupa at nakikipag-usap sa isang tao. Gayunpaman, ang likod bahay ng vilya ay pribadong pag-aari. Napapaligiran ito ng matataas na pader, at hindi ito makikita ng mga tao maliban kung umakyat sila sa pader. Narinig ni Cheryl at Yasi na sinabi ni Terence na ang Skybolt Pig ay marunong sumulat, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito. Hindi nila maiwasang ma-curious. Ano ang bagay na ito? Itinuro ni Terence ang bola sa mga bisig ng baboy na Skybolt. Ginamit ng Skybolt Pig ang mga paa sa harap nito upang magsulat sa malambot na lupa sa likod bahay ng vilya. Ang panloob na kaibuturan ng espiritu ng hayop. Ang panloob na kaibuturan ng isang espiritong hayop. Ano iyon? Napakurap si Terence. Ang isang espiritong hayop na may mataas na ranggo ay bubuo ng isang Niden, at ang Niden ng isang espiritong hayop ng langit na ranggo pataas ay tinatawag na Siglanidan. Sabi ng baboy. Sinasabi mo na ito ang panloob na kaibuturan ng isang ranggo ng langit na espiritual na hayop? Tanong ni Terence, nagulat. GG. Niyakap ng baboy ang bola at tumango. Para saan ang bagay na ito? Tanong ni Terence. Maaaring gamitin ito ng mga espiritong hayop sa paglilinang, at magagamit ito ng mga tao upang pinuhin ang mga table tasks. Sabi ng baboy. Pagsasanay. Naku, umasa ka na lang sa akin sa paglilinang, hindi mo kailangan ang bagay na ito. Sabi ni Terence habang binawi niya ang pearl. GG. Ang Skybolt Pig ay nakaramdam ng pagkakamali at nagsulat, kahit na ito ay para sa cultivation, karamihan sa mga spirit beast ay hindi ito gagamitin. Hindi mo alam kung paano gamitin ito. Mas mabuti pa iyon. Natuwa si Terence na hindi alam ng mga normal na espiritong hayop kung paano ito gamitin, kung hindi, pagkakataon na ng leon na ibigay ito kay Terence. Kung gayon, anong uri ng espiritual na kaloob-looban ito ng halimaw? Anong grado ito? Tanong ni Terence. Ang aking paglilinang ay masyadong mababa, hindi ko masabi. Sumulat ang baboy. Paano ko ito gagamitin para sa alchemy? Tanong ni Terence. Hindi ko alam, matapat na sagot ni Skybolt Pig. Hindi rin alam ni Liju. Nagulat si Terence na hindi alam ng Skybolt Pig ang tungkol dito. Siguro alam niya, pero hindi niya sinabi sa akin. Umiling ang Skybolt na baboy. Nakikita ko, sige. Inalis ni Terence ang orb. Mukhang wala itong gaanong pakinabang sa ngayon, ngunit maaari itong maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pakiramdam ng baboy ay walang magawa habang inalis ni Terence ang kayamanan, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang alamat lamang na ang panloob na core ay maaaring makatulong sa isang linangin, at hindi niya alam ang eksaktong paraan. 2054. Hindi ito kasing praktikal ng tulong ni Terence. Siya at si Wilson ay sinusundan si Terence sa panahong ito, at sila na ngayon ay Mystic Late Phase Peak na aso at baboy. Ang bilis ng leveling na ito ay mas mabilis kaysa sa ilusyon na Niden o ano paman. Medyo nadismaya lang ang baboy bago bumalik sa normal. Bumalik ito sa sarili nitong lugar para makipaglaro kay General Wilson.
Si Terence naman ay bumalik sa kanyang silid kasama sina Cheryl at Yasi. Sa sandaling ito, nagising na rin si Jenny. Siya ay tamad na naginat at nagpakawala ng nakakaakit na mga helanghing. Cheryl sis, hindi mo ba naisip na ang Jenny na ito ay nangaakit ng shield bro? Hininaan ni Yasi ang boses niya. Meron ba? Napakagago ni Jenny, malamang na wala siyang anumang lihim na motibo, tama ba? Napakurap si Cheryl. Medyo tanga rin si Yasi. Sabi ni Yasi. Sa tingin mo kahit sino lang ang maaaring maging Yasi. Sa tingin ko ay hindi, ngunit ang Jenny na ito ay talagang may talento sa alchemy. Kung hindi, hindi siya masyadong pahalagahan ni Terence. Sabi ni Cheryl. Dahil pagkagising pa lang ni Jenny, mabilis na naglakad si Terence patungo sa kwarto. Jenny, gising ka na. Terence bro? Natutulog ba si Jenny? Napatulala si Jenny sa kanyang mga mata. Pasensya na, ngayon lang ako napagod, hindi ko na nakayanan at nakatulog. Hindi naman sinasadya ni Jenny, galit ka ba Terence bro? Ano ang dapat ikagalit? Naubos mo na ang maraming chi para dalisayan ang apoy, normal lang ang pagod, ngumiti si Terence. Naisip ni Jenny na napakawalang kwenta niya. Buti na lang normal siya. Terence bro, natutunan ko na ang lahat ng ito. Ngunit naubos ko na ang lahat ng chi ko sa isang iglap. Bagamat matutulungan ako ng practitioner's arts na mabawi ang aking chi ng napakabilis, natatakot ako na kailangan kong bumalik at magsanay ng ilang araw bago ako makabawi. Hindi pa ako makakapag-practice kasama ka sa ngayon. Masayang sabi ni Jenny. Hindi, makakabawi ako ngayon. Pero, huwag mong sasabihin kahit kanino ang susunod na mangyayari, kahit ang kapatid mo, kaya mo ba? Sabi ni Terence. Siyempre kaya mo. Napakasikip ng bibig ni Jenny. Hindi siya nagsasalita ng walang kaparerekon. Walang nakakaalam sa pamilya na nag-aaral ng alchemy si Jenny. Kahit ang kapatid ko ay hindi alam kung ano ang kinakalikot ni Jenny, sabi ni Jenny. Mabuti naman. Dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring medyo hindi ka panipaniwala, kaya kailangan mong ilihim ito. Hindi mo maaaring sabihin kahit kanino, sabi ni Terence. Si Jenny na lang ang makakasama ni Terence bro mula ngayon. Hindi na siya makikipag-ugnayan sa iba, kaya wala na tayong pagkakataong pag-usapan iyon. Tumango si Jenny at nangako. Hindi na kailangan, nakakapag-usap pa tayo ng normal. Pinagpawisan si Terence. Ang Jenny na ito ay ayaw nang makasama pa, mananatili ba siya sa kanya ng tuluyan? Ngunit, hindi talaga gustong itulak ni Terence sa iba ang isang henyo na tulad niya. Ang masamang pag-iisip na kunin ito para sa kanyang sarili ay bumangon sa puso ni Terence. Mabilis siyang umiling at iwaksi ang hindi makatutuhanang pag-iisip. Oo, papakinggan ko si Terence bro mula ngayon. Sabi ni Jenny. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Sa ilang sandali, tutulungan kitang mabawi ang iyong lakas, at kasabay nito, tutulungan kitang dagdagan ang iyong lakas. Kailangan mo lang gamitin ang support arts ng refiner tulad ng dati. Sabi ni Terence. Okay, naiintindihan ni Jenny. Iniunat ni Jenny ang kanyang mga kamay at inalok ito kay Terence. Inabot ni Terence ang kanyang palso, ngunit ang ikinagulat niya ay tila hindi na siya nagtanong kung bakit. Mukhang mas kumbinsido siya sa mga salita nito ngayon, hindi na kino-question ang mga utos nito. Buti na lang at wala siyang masamang iniisip tungkol sa kanya. Kung hindi, ang henyong babaeng ito ay masyadong magtitiwala sa iba. Ito ay hindi isang magandang bagay. Kung siya ay niloko, ito ay magiging huli para sa pagsisisi. Wala talagang pakialam si Terence noon, dahil hindi siya ganoon ka-close kay Jenny, ngunit ngayong pamilyar na siya sa kanya at alam na niya kung paano gumawa ng elixir, kailangan siyang bantayan ni Terence mula ngayon. Hindi niya hahayaang madaya siya. Agad na sinimulan ni Terence ang pag-channel sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Maaari na niyang gamitin ng mahusay ang ikalawang yugto. Bagamat hindi pa niya naaabot ang pinakamataas na estado, ang pagtulong sa iba na mabawi ang kanilang lakas at dagdagan ang kanilang lakas ay isang piraso pa rin ng cake. At saka, hindi inaasahan ni Terence na maaabot niya ang Earth-class Mystic Late Phase Peak.
Pinapaikot ni Jenny ang kanyang alchemist support heart technique nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na pagmamayari niya na pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras na mag-alinlangan. Nagmamadali niyang inikot ang kanyang diskarte sa puso at hinigop ang enerhiya na ito sa kanyang katawan. Ang maagang yugto ng Golden Class ay napakabilis, at ang tibay ni Jenny ay napalitan, at siya ay bumalik sa dati niyang estado. Ang bilis na ito ay nagulat at natuwa kay Jenny. Napakabilis pala ng pagbawi ng lakas. Gayunpaman, hindi ito tumigil doon. Ang lakas ni Jenny ay tumataas pa rin. Golden Class Early Phase Peak, Golden Class Middle Phase Peak, Golden Class Middle Phase Peak. Sa isang kisap mata, nakapasok siya sa Mystic. Nang si Jenny ay pumasok sa Mystic, walang kahit isang pakiramdam na nakahadlang ito ay isang bagay na nakita ni Terence na kakaiba. Noong tinutulungan niya si Tito Fredo, Chester, Amara, Julian, at ang iba pa na mag-level up, palaging medyo mahirap na lumampas sa antas na hadlang. Hindi ito partikular na mahirap, ngunit palaging may sagabal. Gayunpaman, hindi ito nangyari kay Jenny. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, o dahil nililinang ni Jenny ang support heart technique ng Alchemist, kaya mas madaling mag-level up kaysa iba pang mga diskarte sa puso. At kaya, napakabilis, ang lakas ni Jenny ay bumagsak sa unang yugto ng Mystic at umabot sa peak late stage. Ang ikalawang antas ng sining ng Dragon Mastery ay nakatulong sa mga tao na mag-level up ng mas mabilis kaysa sa unang antas. Sa loob lamang ng isang oras, si Jenny ay naging isang Mystic Late Phase Peak. Bagamat ang ekspertong ito ay hindi tumutugma sa kanyang pangalan, ang antas ng kanyang lakas ay naroon. Terence bro, ang Mystic Late Phase Peak ni Jenny ngayon. Talaga. Hindi makapaniwalang tumingin si Jenny kay Terence. Terence bro, ang galing mo. Hinahangaan ka talaga ni Jenny. Maaari mong gawing Mystic si Jenny sa isang pagkakataon. Si Huo. Si Terence bro ay isang henyo, si Jenny ay isang malaking tulala, nasa unang bahagi pa lang siya ng Golden Class pagkatapos ng napakaraming araw ng late na pagsasanay ni Terence bro, ngunit binago siya ni Terence bro sa isang peak na yugto ng pagsasanay, ngunit si Terence bro ay nagtagumpay sa kanyang pagsasanay, instant. 2055. Og. Hindi ka tanga. Namula si Terence sa sinabi ni Jenny, ngunit ang kanyang pagmamataas ay lubos na nasiyahan. Oo, sabi ng pamilya ko henyo rin ako, pero depende kung kanino ako kinukumpara. Hindi ako henyo kung ikukumpara ako kay Terence bro. Kaya napagdesisyonan ko na palagi akong nasa tabi ni Terence bro. Sa ganoong paraan, maimpluwensyahan niya ako at maging henyo din. Jenny, subukang pinuhin ang isang Golden Class second level na Pilfire at tingnan kung makokontrol mo ito ng maayos. Sabi ni Terence. Golden Class second level. Hindi pa ito pinag-aralan ni Jenny. Nakagawa lang si Jenny ng Golden Class first level fire noon, at hindi niya kinakalkula o binago ang chant para sa Golden Class second level fire, kaya sa tingin ko ay hindi ito gagana. Sabi ni Jenny, nag-aalala. Maaari mong subukan. Sabi ni Terence. Susubukan ni Jenny. Tumango si Jenny. Natagpuan niya ang incantation at control method para sa pagpino ng Golden Class Level 2 Pilfire sa tablet. Matapos bigkasan ito ng ilang beses, kabisado niya ito at iniabot ang kanyang kamay upang subukan ito. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Nang malapit nang sumuko si Terence, lumitaw ang refinement fire sa kamay ni Jenny. Isa itong Golden Class Level 2 refinement fire. Masasabi ni Terence sa isang tingin na ang apoy sa kamay ni Jenny ay isang Golden Class second level refinement fire. Dahil magagawa rin ito ni Terence ayon sa manual na iniwan sa kanya ni Lijo, kaya pa niyang gumawa ng Mystic first level refinement fire, ngunit wala itong silbi. Kaya niya, pero hindi niya makontrol. Kahit na gusto ni Terence na baguhin ang temperatura o ang tindi ng apoy, ang apoy ay maapula ng biglaan. Kung siya ay tatawaging henyo, siya ay talagang isang henyo, ngunit kung hindi niya mapanatili ang apoy, ang lahat ay magiging walang kabuluhan.
Maaari mo bang baguhin ang intensity ng apoy at ang temperatura? Tanong ni Terence. Jenny, subukan mo. Habang nagsasalita si Jenny, sinimulan niyang baguhin ang tindi ng apoy ng alchemy sa kanyang kamay, mula maliit hanggang malaki, at pagkatapos ay mula malaki hanggang maliit. Ang temperatura ay nagpunta mula sa mababa hanggang sa mataas, at pagkatapos ay mula sa mataas hanggang sa mababa. Tumingin si Terence kay Jenny sa kanyang harapan at nakaramdam ng emosyonal. Gustong-gusto niya itong yakapin at halikan. Anong klaseng henyo ito? Mabuti, napakahusay. Magpatuloy. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Hindi mapigilan ni Terence na purihin. Tumango si Jenny. Gayunpaman, pagkatapos ng halos kalahating oras, ang kanyang mukha ay nagsimulang magmukhang mas masahol pa, at mas maraming butil ng pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Terence bro, sapat na ba iyan? Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Jenny. Tila ang pagpino ng elixir fire ay talagang isang lubhang nakakapagod na bagay. Lalo na ang pagbabago ng temperatura at tindi ng apoy, kinailangan ito ng maraming enerhiya. Bagamat si Jenny ay isa ng Mystic Late Phase Peak Master, siya ay pagod na pagod at pawis na dahil sa paggawa nito. Sige, tumigil ka na. Napabuntong hininga si Terence sa kanyang puso nang makita niya kung gaano pagod si Jenny. Si Jenny ay isang henyo, ngunit hindi niya mabawi ang kanyang kakulangan sa lakas. Hindi nakakagulat na sinabi ni Althea na kakaunti ang mga alchemist kahit ang isang golden class na ikatlong antas na alchemist ay maaaring hindi makagawa ng isang golden class na third level na tableta. Kahit na maaari mong pinuhin at kontrolin ang isang golden class na ikatlong antas ng pale fire, hindi mo magagawa ito ng walang stamina upang mapanatili ito. Si Jenny ay isa na ngayong Mystic Late Phase Peak, ngunit hindi pa rin niya mapanatili ang golden class second level fire ng napakatagal. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang gumawa ng isang kaldero ng golden class second level na table task. Ang kalahating oras ay hindi maikli, ngunit hindi rin nagtagal. Siyempre, hindi dapat maging problema para sa kanya ang paggawa ng golden class first level pills. Sa kasalukuyang lakas ni Jenny, dapat ay makakagawa pa siya ng ilang furnace. Phew! Terence bro, napakawalang kwenta ko. Isa na akong Mystic Late Phase Peak, pero kalahating oras lang ako makakatagal na may golden class level 2 fire. Tumingin si Jenny kay Terence na may hiya. Hindi ito madali, nagtagumpay ka na sa unang pagkakataon na gumawa ka ng golden class level 2 pale fire, at makokontrol mo pa ito sa gusto mo. Mas malakas ka na kaysa sa karamihan ng mga tao. Mapait na ngumiti si Terence at nagkasala, mas malakas pa siya sa akin. Hindi ako kasing galing ni Terence bro, huwag mong sabihin yan, Terence bro, ipagmamalaki ko. Hinimas ni Jenny ang kanyang mga kamay sa kahihiyan. Sa sobrang saya niya ay kinusat niya ang kanyang mga mata. Lumitaw ang dalawang maliit na dimple sa kanyang magandang mukha, parang isang masayang kuting. Narinig ko na kailangan mo ng Earth class o mas mataas na refiner para makagawa ng second class peel, at kailangan ng Sky class master para makagawa ng third class peel. Kaya naman makokontrol mo ang second class fire sa loob ng kalahating oras kapag nasa peak late phase ka ng Mystic class. Iyan ay isang mahusay na resulta, iyon ay sapat na oras upang gumawa ng isang buong kaldero ng mga table tasks. Sabi ni Terence. Talaga. Sa hitsura nito, si Jenny ay hindi isang idiot. Pero Terence bro, sa nakikita ko, ang dahilan kung bakit tumagal lang ako ng kalahating oras sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa refinement art. Masyadong komplikado, pinapadaloy nito ang chi sa ilang mga punto ng acupuncture at meridian ng katawan. Oras para sa isa pang 10 minuto. Jenny, huwag mong sanayin ang mental cultivation chant na ibinigay ko sa iyo noon. Tingnan mo ang isang ito. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Terence ang mga personal na tala ni Lijo at binaliktad ang pahina ng sining ng practitioner, kopyahin ang mga pamamaraan ng mental cultivation na ito at ang iba pang mga elemento ng alchemic fire refining method. Bumalik at pag-aralan ang mga ito. Mas madali ang mga ito kaysa sa iyong mental cultivation method. Arg! Ito. Napakadali.
Napatingin si Jenny sa mga tala ng tagapagdalisay na ibinigay sa kanya ni Terence nang may pagtataka. Ito ay ang sining ng pagpino ng Grade 1 Refinement Fire. Binubuod at pinahusay ba ito ni Terence Gedge? Mas madali ito kaysa kay Jenny, mas magaling si Terence bro kaysa kay Jenny. Tao. Hindi ako nakabuo ng ganitong conclusion. Ibang tao iyon. Ayaw ni Terence na magsinungaling kay Jenny. Pakiramdam niya ay nakakahiya ito, ngunit hindi siya mahilig magmayabang sa kanyang mga kaibigan. Isang bagay na napakalakas, at nasa kamay ni Terence bro sapat na iyon para patunayan na hindi siya ordinaryo. Sabi ni Jenny na may paghanga. Walang sinabi si Terence, ngunit naisip niya sa sarili. Bobo ba talaga ang babaeng henyo na ito o nagkukunwari lang siya? Ang pagpapahalaga sa sarili ni Terence ay nasisiyahan sa bawat salita na kanyang sinabi. 2056. Maaaring makabuo si Jenny ng isang mas simpleng sining ng practitioner kung ikukumpara natin ito sa dati. Sa panahong iyon, makokontrol ni Jenny ang level 2 refinement fire sa loob ng halos isang oras. Kahit na level 3 refinement fire ito, maaari kong subukang pinuhin at kontrolin ito. Si Jenny ay puno ng kumpiyansa pagkatapos matanggap ang art practitioner ni Terence. Okay, gumawa ng kopya pagkatapos. Tandaang huwag hayaang makita ito ng iba. Sabi ni Terence. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang kumuha ng litrato gamit ang kanyang tablet. Matapos kunan ng litrato, wala na siyang ginalaw pang iba sa notes. Hindi pinahintulutan ni Terence na makita niya ito, at hindi niya ito hiniling. Mayroon ding ilang mga tala at mga recipe para sa Golden Class First at Second Level Alchemists. Maaari ka ring magbid para sa kanila at pag-aralan ang mga ito pagbalik mo, at subukang gumawa ng ilang simpleng pills. Dahil si Terence ay naglabas ng mga personal na tala, natural na hindi siya magiging mademo. Ngunit ayaw pa niyang mapunta siya sa mas mataas na antas ng mga bagay hindi pa siya ganoon kalakas, kung tutuusin, at sayang ang oras kung pag-aaralan niya ang mga bagay na iyon ng masyadong maaga. Tinapos ni Jenny ang pagkuha ng mga larawan ng mga bagay na kailangan niya at isinara ang mga tala ng alchemist, ibinalik ito kay Terence. Okay, kung may balita, tawagan mo ako anumang oras. Tumango si Terence at inilagay ang mga tala. Masayang umuwi si Jenny dala ang kanyang tablet, at si Terence, sa kabilang banda, ay hindi mapakali dahil sa pagkabigla habang pinapanood siyang umalis. Shield bro? Ang Jenny na iyon, mukhang malakas siya. Sabi ni Yasi, nakatayo sa tabi ni Terence. Napakalakas. Ito ay talagang napakalakas. Natatakot ako na ang mahalagang gawain ng pagtulong sa Althea girl na may elixir ay mahulog sa kanyang mga balikat. Sabi ni Terence. Nawalan na ng tiwala si Terence sa kanyang kakayahan, ngunit hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng paraan para makaalis sa dilim. Ang isang nagkataon na kapitbahay at kaklase niya ay talagang isang pill refining genius. Ang siyentipikong paraan ng pagpino ng tableta na ito ay hindi pa nagagawa. Kung ikukumpara kay Jenny, ang mga alchemist na iyon ay napakahina. Napakalakas talaga ng batang babaeng ito. Shield bro? Iniisip ni Yasi na hindi tanga si Jenny. Sabi ni Yasi. Hindi tanga. Kumurap-kurap si Terence habang lumingon kay Yasi. Wala lang, sinasabi lang ni Yasi. Sabi ni Yasi, binaba na ang topic. Shield bro? Ready na ang almusal. Handa na ang Lola Son. Oras na ba para sa almusal? Hindi inaasahan ni Terence na lilipas ng ganoon kabilis ang gabi. Hiniling sana niya sa kanya na manatili para sa hapunan kung alam niya. Pagkatapos ng almusal, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence at bumalik sa kanyang silid para magsanay. Kahit si Jenny ay hindi makakagawa ng Golden Class Level 3 Elixir sa kanyang limitadong lakas, kaya ang tanging magagawa ni Terence ay dagdagan ang kanyang lakas. Hanggat si Terence ay naging isang Sky Class Master, maaari niyang itaas ang lakas ni Jenny sa Earth Class Late Phase Peak. Noon lang nagawa ni Jenny ang Ice Heart Jade Bone Peel.
Karaniwang hindi sapat ang Earth-class late-phase peak para suportahan ang isang Golden-class third-level refiner. Ang pinakamahina ay dapat na isang Sky-class early phase, ngunit sa mga pagbabago at pagbabago ni Jenny, dapat ay matagumpay siyang makagawa ng Golden-class third-level na pills. At ito lang ang maaasahan ni Terence. Isa itong layunin maging Sky-class siya, at si Jenny ay magiging Golden-class, third-level refiner. Sa ganitong paraan, gaano man kadomin ang Althea girl, hindi na niya pahihirapan si Trixie. Habang nasa isip ang layuning ito, hindi na kayang mag-aksaya pa ng oras ni Terence, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Ang pag-iisip tungkol sa kung paano nagsusumikap si Jenny araw-araw, ang pagkalkula ng mga formula at mga chart ng meridian, kahit na ang pag-aaral kapag siya ay naglalakad, ay nagbigay kay Terence ng motibasyon na magsikap pa. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Terence sa Jade Space, nakarinig siya ng nakakabinging pagsabog hindi kalayuan sa villa. Maging ang silid ni Terence ay parang nanginginig. Ang malakas na ingay ay nagpabalik kay Terence sa realidad at tumakbo siya palabas ng silid. Sigurado si Terence na ang tunog ay nanggaling sa villa ni Jenny, at lalo siyang nag-alala. Malinaw ang kahalagahan ni Jenny kay Terence, hindi niya ito hahayaang mapahamak. Nagpapanik din sina Cheryl at Yasi nang dumating si Terence sa sala. "Terence, narinig mo rin ang pagsabog na iyon?" Apurahang tanong ni Cheryl. "Oo, narinig ko. Mukhang galing sa villa ni Jenny. Hindi ko alam kung anong nangyari." Kumunat ang noo ni Terence. "Pagkatapos ay pumunta tayo at tingnan." Likas na naiintindihan ni Cheryl kung gaano kahalaga para kay Terence na alam ni Jenny kung paano gumawa ng mga elixir. Mabilis niyang sinundan si Terence at tumakbo palabas ng villa, nakatingin sa villa ni Jenny. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang walang kahit isang palatandaan ng pinsala sa labas ng villa ni Jenny. Mukhang hindi sumabog ang bahay, pero iniisip niya kung ano ang nangyayari sa loob. Mabilis na pinindot ni Terence ang doorbell nang makarating siya sa villa. Hindi nagtagal, may nagbukas ng pinto. Gayunpaman, hindi si Jenny, kundi ang kanyang kapatid, si Chito. Ngunit, bagamat si Chito ang nagmamaneho, si Terence ay nakahinga pa rin ng maluwag, dahil si Terence ay walang nakitang gulat sa mukha ni Chito, na nangangahulugan na ang problema ay hindi dapat masyadong malaki. "Little Chito, ano ang nangyari ngayon? Ano ang malakas na ingay na iyon?" tanong ni Terence. "Ang malakas na ingay. Si Ate Jenny iyon, pero hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya." Lumabas siya ng kwarto na may itim na mukha at naligo. Umiling si Chito, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Jenny. Maalikabok at marumi. Nakahinga ng maluwag si Terence nang marinig niyang maayos na si Jenny at maaari pang maligo, kung gayon, hintayin natin siyang matapos maligo. Okay. "Terence bro, please come in." Binuksan ni Chito ang pinto na may hawak na libro, halatang nag-aaral. Humanga si Terence sa pagsusumikap ng kapatid na babae. 2057. Habang nag-uusap sila, mabilis na humandar ang security patrol car ng property company. Malinaw, isang kapitbahay sa malapit ang tumawag sa kumpanya ng ari-arian. Sa sandaling huminto ang patrol car, maraming mga security guard ang mabilis na bumaba sa sasakyan at nagtanong, "Maaari ko bang itanong kung dito nanggaling ang malakas na ingay? Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong?" Ang mga may-ari ng mga Lockery Villa na ito ay malalaking kliyente ng property company. Ang bayad sa ari-arian ay $10,000 sa isang taon. Hindi nakapagtataka na sila ay naging maasikaso at sumugod sa pinangyarihan ng may mangyari. "Naku, wala lang. Baka aksidenteng nasabog ng kaibigan ko ang pressure cooker habang nagluluto." Nahulaan ni Terence na maaaring may nangyari sa kanya sa panahon ng kanyang pananaliksik, ngunit hindi niya masabi ang totoo sa security, kaya nakahanap siya ng dahilan. "Kaya ganyan, tapos ayos lang." Nakahinga ng maluwag ang security captain. Siya ay pinakatakot sa gas o mataas na boltahe na pagsabog. Kung ang mga bagay na ito ay sumabog, ito ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng kumpanya ng ari-arian, at sila ay magkakaroon ng responsibilidad.
Ngunit sinabi ni Terence na isa lamang itong pagsabog ng pressure cooker, at tila walang nasawi, kaya nagpahinga siya. Hehe, maraming salamat. Sabi ni Terence. Ayos lang. Kayo ang may-ari ng katabing villa, di ba? Tawagan mo lang kami kung may kailangan ka. Nakita ng security captain na bukas ang pinto sa Terence's villa at nahulaan na sila ang may-ari ng katabi nitong villa. Sige, mauna na kayo. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay, sinabi sa kanila na umalis. Sumakay ang mga security guard sa patrol car at mabilis na umalis. Nakahinga ng maluwag sina Cheryl at Yasi nang marinig nilang maayos si Jenny. Cheryl, Yasi, bumalik muna kayo. Titingnan ko si Jenny at tingnan kung ano ang ginagawa niya. Sabi ni Terence. Okay, ingat ka. Paalala ni Cheryl. Huwag kang mag-alala, sinundan ni Terence si Chito sa villa, habang sina Cheryl at Yasi ay bumalik sa kanilang sarili. Terence bro, hintayin mo ang kapatid ko dito, magbabasa ako. Mukhang hindi masyadong pala kaibigan si Chito, bumalik siya sa kanyang kwarto para magbasa pagkatapos magbuhos ng inumin kay Terence. Tumango si Terence, go do your work, don't mind me. Sa sala, walang magawa si Terence, kaya bumalik siya sa Jade Space at nagsimulang mag-practice. Gayunpaman, walang mga tagalabas sa bahay ni Jenny, kaya hindi na niya kailangang magtago. Makalipas ang halos kalahating oras, maririnig ang mga yabag mula sa itaas. Narinig ang boses ni Jenny na nakikipag-usap sa kanyang sarili. Tapos na ako para sa, pumangit si Jenny, tapos na ako, hindi na ba ako magugustuhan ni Terence bro? Wuuu. Jenny. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa kanyang mga sinabi. Tumawag siya sa itaas, Jenny, nandito ako. Nasa sala ako sa ibaba. Arg. Terence bro, nandito ka para makita si Jenny. Natuwa si Jenny nang marinig ang boses ni Terence, ngunit nang siya ay bababa na, huminto siya dahil may malalim na sugat sa kanyang mukha. Bagamat nasa noo niya iyon at kaya niyang takpan ng buhok para hindi masyadong halata, nag-aalala pa rin siya. Kahit nakauna ang gamot ni Miracle Dr. Guan, baka may sugat pa rin. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa sinabi ni Jenny. Tila hindi sinabi sa kanya ni Chito na darating siya, ngunit naalala niyang bumalik si Chito sa kanyang kwarto para magbasa, at si Jenny ay nasa shower noong mga oras na iyon. Normal lang na hindi niya sinabi sa kanya. Jenny, nasugatan ka. Bumaba ka at tingnan ko. Sabi ni Terence. Terence bro, alam mo na. Ayaw ni Jenny na bumaba ng ganito, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence, alam niyang hindi na niya ito maitatago. Nahihiya lang siyang bumaba at makita si Terence, tumutulo ang mga luha ng hinaing, Terence bro, sira ulo ko at pumangit ang mukha ko. Hindi mo na ba magugustuhan si Jenny? Bakit mo nasabi iyan? Napagtanto ni Terence na si Jenny ay talagang napakarupok. Sa tingin ko si Terence bro ay may gusto lang sa mga magagandang babae, hindi sa mga pangit. Bakit kaya maraming magagandang babae si Terence bro sa paligid niya? Tanong ni Jenny. Manong, nagkataon lang iyon. At saka, ang ganda ni Jenny, sabi ni Terence. Ngunit si Jenny ay pumangit na ngayon. Itinuro ni Jenny ang gasa sa kanyang noo at sinabi. Hehe, okay lang. Tutulungan kitang gamutin. Ngumiti si Terence, ang isang kamay ay nasa braso ni Jenny at ang isa naman sa kanyang noo. Ilang segundo lang, at bago pa siya makapag-react, mabilis niya itong inalis, sige, tapos na ako. Tapos ka na ba? Nagulat si Jenny. Nakaramdam siya ng bahagyang panginginig sa kanyang noo, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Terence ang tungkol dito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan. Sabi ni Terence habang nakaturo sa noo ni Jenny. Hindi naman talaga masakit. Hinawakan ni Jenny ang kanyang noo at nagulat. Dahil sa tiwala niya kay Terence, tinanggal niya ang benda at hinawakan ang sugat. Walang sugat. Maliban sa isang dakot na gamot sa pinsala, ang kanyang balat ay makinis at maislan, walang anumang mga palatandaan ng pinsala. Bilasan mo at hugasan mo ang gamot sa pinsala.
Nakangiting sabi ni Terence. Okay lang ba talaga? Hindi inaasahan ni Jenny na gagaling ni Terence ang kanyang sugat sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Masyadong magical. Hindi mo ba malalaman kung nakikita mo ito para sa iyong sarili? Sabi ni Terence. Oo, oo. Si Jenny ay nagmamadaling tumakbo sa banyo. Napasigaw siya sa gulat sa banyo, na sinundan ng tunog ng tubig na naghuhugas sa kanyang mukha. Maya-maya, tuwang-tuwa na tumakbo palabas ng banyo si Jenny. Terence bro, ayos na ako ngayon. Napakalakas mo, sobrang hinahangaan ka ni Jenny. Si Terence ay medyo napahiya dahil dito hindi niya alam kung ano ang sasabihin para sambahin ng isang henyong babae. Sa katunayan, ang landas ni Terence tungo sa tagumpay ay talagang mahirap. Ang tanging maswerteng bagay ay ang kanyang katawan ay nagkataon lamang na nasanay sa sining ng Dragon Mastery, at naglagay siya ng higit na pagsisikap kaysa sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang taglayin ang lahat ng kamangha-manghang kakayahan na ito. Gayunpaman, alam ni Terence ang kanyang sariling mga kalakasan at kahinaan. Ang lakas niya ngayon ay nagmula sa kanyang pagsusumikap at swerte. Hindi maikukumpara si Terence sa mga alagad ng mga nakatagong bahay, pati na sa mga disipulo ng mga sinaunang sekta at bahay. Kung hindi dahil sa Jade Space, malamang nasa Golden Class pa rin si Terence. Buti na lang kung wala siyang master na gagabay sa kanya, pero wala man lang siyang makonsulta sa landas ng pagsasanay. 2058. Ang kanyang amo ay umalis noong siya ay ilang taong gulang, at ang matandang Lin ay hindi gaanong alam ni Terence tungkol sa pagsasanay. Ang tanging isa na maaaring ituring na pangalawang master ay si Jiao Yazi, ngunit siya ay isang dabbler na may masamang memorya, kaya kinailangan ni Terence na alamin ito ng mag-isa. Ang higit na nakapagpapahina sa kanya ay ang katotohanang wala Jiao or George. Ang higit na nakapagpapahina sa kanya ay ang katotohanang wala siyang Panginoon na gumagabay sa kanya, at wala rin siyang likas na yaman upang ubusin. Ang tanging pil na nainom niya ay ang Chi Gathering Pill, at ito ay isang mundo ng pagkakaiba sa mga disipulo ng mga marangal na bahay at mga sinaunang sekta na kumonsumo ng likas na yaman mula pa noong bata pa sila. Ngunit si Terence ay may matyaga at masipag na puso, hindi niya inamin ang pagkatalo. Pupunta siya dito, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mabawi ang agwat sa pagitan niya at ng Hidden House at ng mga sinaunang alagad ng sekta. Naging Golden Class ang Trixie sa loob ng isang buwan, at ang Natoy ay naging Mystic Late Phase Peak sa loob ng ilang buwan. Mainggit lang si Terence. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang Jade Space, isang tool na lumalaban sa Diyos. Nagawa ni Terence na iwan ang kanyang kalaban sa malayo. Siyempre, pinupunan lamang ng Jade Space ang kakulangan ng Chi. Kung mayaman ito, mababawasan ni Terence ang mundo ng pagsasanay gamit lamang ang sining ng Dragon Mastery. Siyempre, walang anumang reklamo si Terence tungkol dito. Ang isang freelancer ay natural na hindi maihahambing sa mga disipulong iyon mula sa mga sekta at maharlikang bahay. Napakaganda na ng mga nagawa ni Terence ngayon. Hindi ko masasabing makapangyarihan ako, magaling lang ako sa medisina, mahinang sabi ni Terence. Tama, ano ang ginagawa mo noon? Bakit ang lakas ng ingay mo na naririnig ko sa katabing villa? Ito. Sa totoo lang, sumabog ang medicinal cauldron na binili natin. Nakakunot ang noo ni Jenny habang binabanggit ang nakaraang insidente. Gusto ni Jenny na gumawa ng ordinaryong Golden Class First Grade Ethereal Energy Recovery Pill, ngunit hindi niya inaasahan na ang kaldero ay sasabog sa halip na ang tableta. Sumabog. Ang kalderong iyon ay gawa sa tanso, kumurap si Terence. Dapat ito ay may magandang kalidad, bakit ito sumabog? Hindi rin alam ni Jenny. Na-convert na ni Jenny ang condensation technique ng pill formula sa temperature at time curve. Hanggat kontrolado mo ang temperatura at intensity ng sunog ng tableta ayon sa curve at oras, magiging maayos ito. Napakatumpak na ng mga kalkulasyon ni Jenny. Sa teorya, dapat ay nagtagumpay ito, ngunit ang gamot ay sumabog.
Hindi kaya maaaring gamitin ang medicinal cauldron na ito sa pagpino ng mga table tasks. Sumimangot si Terence, ngunit sa teorya, ang isang bronze cauldron ay dapat na napakalakas. Hindi mo mapipino ang mga table tasks. Huwag mong sabihin sa akin na nangangailangan ito ng isang espesyal na kalderong panggamot. Tumingin si Jenny kay Terence, nalilito. Hayaan mo akong magtanong. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono at gustong tawagan si Boss Bale, ngunit naalala niya na wala siyang anumang tagumpay sa larangan ng alchemy. Nakaramdam siya ng panghihina ng loob. Kung si Boss Bale ang nagtanong, hindi niya ito maitatago, ngunit kung sinabi niya sa kanya ang totoo, paano niya ipapaliwanag ang pagsabog? Ayaw ni Terence na may makaalam tungkol sa sitwasyon ni Jenny sa ngayon. Siya ang trump card niya, at ayaw niyang matarget siya ng ilang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ng mga elixir ay napakapopular kahit sa mga sinaunang sekta. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tinawagan ni Terence si Wilfred. In theory, bilang apo ni Boss Bale, kahit hindi siya marunong gumawa ng pills, dapat marami siyang alam tungkol dito. Kung tutuusin, sinabi nga ni Wilfred na marami siyang natutunan kay Boss Bale. Kuya Lin, bakit mo ako tinawag bigla? Medyo nagulat siya nang matanggap ang tawag ni Terence linggo ngayon, at natutulog pa rin siya sa kanyang silid nang dumating ang tawag ni Terence. Wait, wow! May itatanong ako sa'yo. Sabi ni Terence. Kuya Lin, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi mo na kailangang kumonsulta. Bakit ang layo-layo mo? Sasabihin ko sa'yo lahat ng nalalaman ko. Lubos ang pasasalamat ni Wilfred kay Terence sa pagpunta sa Tiger Garden kahapon, at ang impresyon ni Joanne sa kanya ay bumuti ng husto. Kahit papaano ay matagumpay niyang nakuha ang kanyang QQ number, at maaaring makipag-chat sa kanya online. Ito ay tungkol sa pagpino ng tableta. Sabi ni Terence. Paggawa ng elixir, wala akong masyadong alam dyan. Kung tungkol dyan, mas mabuting tanungin mo ang lolo ko. Mabilis na sagot ni Wilfred, Kuya Lin, hindi naman sa ayaw kong sumagot, pero marami akong alam. Ito ay hindi isang malaking bagay. Ito ay isang simpleng tanong lamang. Ito ay isang kaldero para sa paggawa ng mga elixir, sabi ni Terence, isang normal na imitasyon mula sa Anti-Goncalves, okay. Ano? Nagulat si Wilfred sa tanong ni Terence. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Paano ito nagagawa? Not to mention an imitation antique, kahit na ito ay isang tunay na antique, isang medicinal cauldron na hindi idinisenyo ayon sa mga pangangailangan at specifications ng alchemist ay hindi magagamit para sa alchemy. Yan ang lahat ng handicrafts, kung gagamitin mo ang mga ito sa pagpino ng mga table tasks, ang furnace ay diretsyong magsabog. Maaaring sumabog ang poggen. Pinagpawisan si Terence tila walang kabuluhan ang pagsabog ni Jenny. Kahit na ang isang tunay na antik na hindi partikular na ginamit para sa alchemy ay maaaring sumabog, pabayaan ang isang peking kaldero na tulad nito. Ito ay isang scam ng walang gabay ng isang mahusay na guro. Medyo natahimik si Terence, sila ni Jenny ay nag-overthink sa mga bagay-bagay. Nabasa niya sa mga personal na tala ni Lijo na ang mga cauldrons ay hindi kailangang maging masyadong espesyal para gawing golden class level 1 o 2, anumang normal na tanso o bakal na cauldrons ay magagawa ito. Gayunpaman, nakaligtaan ni Terence ang isang punto, ang mga tagapagdalisay ay may sariling mga kaldero, at ang mga kalderong ito ay maaaring gawa sa tanso o cast iron. Ang mga ibinebenta sa kalye naman ay basura, hindi magagamit sa paggawa ng mga table tasks. Ngunit hindi nagpaliwanag si Lijo. Sa katunayan, kung ang mga personal na tala ni Lijo ay makikita ng isang alagad ng nakatagong bahay noble o kahit na isang alagad ng sinaunang sekta na may kaunting kaalaman sa pagpipino ng elixir, mauunawaan nila na ang mga kaldero sa mga tala ay para sa personal na gamit, hindi tulad ni Terence, na ipagpalagay na sila ang uri na ibinebenta sa mga lansangan. Ito rin ang dahilan kung bakit na-curious si Pancho nang marinig niyang pumunta sina Terence at Jenny sa Antique Street para bumili ng 2 sirang kaldero. Bibili sina Terence at Jenny ng isang bagay na kahit na ang pinakabasura ng mga refiner ay hindi magagamit.
Naisip ba niya na kaya niyang pinuhin ang mga table tasks sa mga bagay na ito? Hindi ko nga alam kung magagamit ko ito sa practice. Oo, ang isang ordinaryong kaldero ay tiyak na maaaring sumabog. Kung gusto mong magpino ng mga pills, dapat kang gumamit ng isang kaldero na nakatuon sa mga alchemist, at ang grado ay dapat ding katumbas. Halimbawa, ang isang grade 1 medicinal pill ay dapat na pino gamit ang isang grade 1 medicinal cauldron. Siyempre, ang isang grade 2 medicinal cauldron ay hindi lamang nakapagpapadalisay ng grade 2 na gamot. May kaunting kaalaman pa si Wilfred. Ano ang problema, boss? Hindi mo naman natutunan kung paano mag-refine ng pills ng napakabilis, di ba? Ang bilis talaga. 2059. Hindi pa, nagtatanong lang ako ng maaga. O tama, mayroon ka bang magandang kaldero na maaaring gamitin sa paggawa ng mga table tasks? Mapait na ngumiti si Terence. Meron, pero napagpasyahan na ni Lolo na ipasa ito sa kanyang huling disipulo. Sabi ni Wilfred, alam mo naman na kami ng kapatid ko ay walang ganitong talento, kaya walang balak ang lolo ko na ipasa ito sa amin. Isa lang. Wala nang iba. Kahit medyo mababa ay ayos lang. Medyo nadismaya si Terence, isa lang ang kaldero ni Boss Bale, at ibinigay niya ito sa kanyang huling disipulo. Parang hindi siya makakakuha ng share kahit natuto siyang gumawa ng pills. Hindi. Umiling si Wilfred at sinabing, si Lolo ay partikular na tungkol sa kalidad kaysa sa dami. Ito ang nag-iisang kaldero na ginamit niya. Sige, salamat, nakuha ko na. Wala nang ibang sinabi si Terence matapos malaman ang katotohanan, isa lang ang kaldero ni Boss Bale, at naibigay na niya ito sa kanyang huling disipulo, kaya hindi na kailangan pang magtanong ni Terence sa kanya. Gayunpaman, saan siya makakabili ng angkop na medicinal cauldron para sa isang alchemist? Siguradong mayroon ka nito, ngunit kahit na mayroon sila, sa relasyon ni Terence sa kanila, maaaring hindi nila ito ibenta. Malamang ay mayroon din ang Ice Palace, at makukuha rin nila ito, ngunit hindi sulit na problemayan ang Althea girl na ito para sa isang maliit na bagay. At saka, nangako na siya na magiging Golden Class Level 3 refiner siya napakatagal na, at hindi pa siya nakakakuha ng kaldero, lalo pa siyang maging refiner, malamang pagtawanan siya ng Althea girl. Si Terence ay naasar sa harap ng Althea girl, at maaga o huli ay huhukayan niya ang kanyang mga mata. Ayaw niyang lalo pa siyang tingnan ng Althea dahil sa maliit na bagay na ito. Sa ngayon, ang tanging taong maaasahan ni Terence, na maaaring makakuha ng kaldero ng gamot, ay ang Hidden House Yo, Hidden House Hale, at Hidden House Han. Ang Hidden House na si York ang pinakamalamang na nakakuha ng kaldero. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang lumang nakatagong noble house na may malalim na koneksyon. Hindi sila mas mahina kaysa sa Hidden House mo. Hanggat ibinuko ng Hidden House York ang kanilang bibig, dapat madali para sa kanila na makakuha ng isang normal na kaldero mula sa Hidden House sa iyo. Gayunpaman, ang tanging taong kilala ni Terence at maaaring makipag-ugnayan sa bahay ni York ay si Althea, na nagsasanay sa Ice Palace. Ang tanging paraan para mahanap siya ay sa pamamagitan ng Ice Palace, at hindi niya maiwasan ang babaeng Candy. Dagdag pa, si Althea ay nasa Ice Palace, mahirap para kay York na kumuha ng kaldero kay Terence. Kaya naman, nagpa siya si Terence na talikuran ang ideya at itoon ang kanyang paningin sa dalawa pang nakatagong bahay. Ang Hidden House Sale kasama ang relasyon ni Terence at Keegan, ang pagkuha ng kaldero ay hindi dapat maging problema, ngunit ang punto ay hindi ganoon kataas ang posisyon ni Keegan sa Hidden House Sale. Makuha man nila ang kaldero, baka hindi sila mapipilit ng Keegan na gawin ito. Umiling-iling si Terence, maaari lamang umasa si Terence sa Hidden House Han, ang bagong nakatagong noble house. Hindi lang niya alam kung may koneksyon ang Hidden House Han para kumuha ng medicine cauldron. Mula sa mga salita ng Hidden House Han, pinipigilan na sila ng iba pang mga nakatagong bahay, kaya malamang nawala na silang pag-asa na makakuha ng medicinal cauldron. Kumusta, Terence bro? Nag-aalalang tanong ni Jenny matapos makita ang pagkunot ng noo ni Terence. Ang ganitong uri ng kaldero ay hindi maaaring gamitin upang pinuhin ang mga table tasks.
Mapait na ngumiti si Terence, kung gagamit ka ng ganitong uri ng kaldero para gumawa ng elixir, sa isubog ito. Hindi nakakagulat na sumabog ang aking hurno. Naisip ni Jenny na may nangyaring mali sa ibang aspeto. Biglang natauhan si Jenny. Ibig sabihin, hindi mali ang pagpino ni Jenny. Problema ito ng medicinal cauldron. Ganyan dapat. Huwag mo munang subukang pinuhin ang mga tabletop sa ngayon. Mag-iisip ako ng paraan para mabili ka ng medicinal cauldron mula sa ibang lugar sa susunod na mga araw. Sabi ni Terence. Okay, Terence bro. Tumango si Jenny. Itinago mo pamilya. Sinasabi mo na nakakuha si Terence ng ilang impormasyon mula kay Boss Bale, tama ba? Sebastian, narinig mo ang kwento ni Pancho at napangiwi, nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Ano ang ginawa ni Terence para maging mahalaga si Elderby? Oo, kahit na hindi ko ito masyadong narinig ko ang ilang mahahalagang punto mula sa pasulpet-sulpat na tunog sa pinto. Gusto ni Boss Bale na kunin si Terence bilang kanyang disipulo at turuan siya ng ilang kaalaman sa alchemy. Sabi ni Pancho. At umalis si Terence na may dalang dokumento, dapat si Boss Bale. Kung iyon ang kaso, sulit kung ang bahay ay mag-iisip ka ng isang paraan upang makuha ang impormasyong iyon, ngunit ang tanong ay kung payag ba si Terence na mag-trade o hindi. Alam din ni Sebastian na hindi kayo magkasundo ni Pancho at Terence, at hindi rin masyadong maganda ang relasyon ng buong pamilya ninyo ni Terence. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Terence na ang kanang kamay na 13 ay nagmula sa Hidden House Yo, kaya hindi masyadong matigas ang kanilang relasyon. Kung may sapat na benepisyo, maaaring matukso si Terence. Tiyo, sa tingin ko ay talagang magagawa ito ni Terence, ngunit ang susi ay kung ano ang maya-alok namin. Gaano man kalakas si Terence, isa lang siyang freelancer, isang mahirap na tao na pumupunta sa isang anti-gang kalye para bumili ng mga basurang kaldero ng gamot. Ang mga tulad niya ay walang anumang halaga sa kanila, kaya kung mag-aalok kami sa kanya ng isang bagay na magpapakilo sa kanya, tiyak na makikipagkompromiso siya. Pumunta sa isang anti-gang kalye para bumili ng kaldero ng basura. Nagtaas ng kilay si Sebastian, hindi naman ganoon kalala ang Terence na ito, di ba? May mga koneksyon siya sa Ice Palace, tutal bibili siya ng street food. Anong klaseng relasyon mayroon siya sa Ice Palace? Binibigyan lang niya ng mukha si Terence para kay Trixie at Josephine, sigurado akong hindi kayang bilhin siya ni Terence ng kahit ano ngayon. Siguradong sinabi ni Pancho. Totoo yan. Sebastian, naniwala ka dito kung hindi, narinig ng Ice Palace ang tungkol sa 3 Earth-class Masters na sinusubukang patayin si Terence. Ngunit kahit ngayon, walang sino man mula sa Ice Palace ang lumabas upang mag-imbestiga, tama na iyon para sabihin na ang Althea ay walang pakialam kay Terence. Ikalawang Young Master of the Right, Family Master, may naisip ako na pwedeng ipagpalit. Maingat na mungkahi ng lalaking dilaw ang buhok. Blondie, tell me, ano ang kailangan nating palitan? Tumingin si Sebastian sa dilaw na buhok at nagtanong. Isang medicinal cauldron. Dahil pumunta si Terence sa Antique Street para bumili ng medicine cauldron, ibig sabihin ay wala siyang magandang kaldero, o kahit man lang ay hindi angkop. O baka nasira ang dati niyang kaldero, o hindi siya bibili ng kaldero ng gamot. At pumunta siya sa anti-gang kalye para bumili ng kaldero, sabi ng lalaking may dilaw na buhok, ibig sabihin, wala nang ibang paraan si Terence para makakuha ng kaldero. Practitioner lang siya, kaya sa Antique Street lang niya masusubukan ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na wala akong nakitang mga kaldero na panggamot na nabili ko lang para sa ilang mga basura. 2060. Maaari bang gumawa ng mga tabletop ang basurang iyon? Hindi ba sesubog ang Pogen? Sigurado ka ba na bumili siya ng isang kalderong panggamot dahil wala siya nito para sa kanyang sarili at hindi dahil sa anumang bagay? Tanong ni Sebastian. Ito. Hindi ako masyadong sigurado. Hula ko lang, sabi ng blonde, umiling. Gayunpaman, ito ay isang posibleng paraan. Tumango si Sebastian at sinabing, paglililo ng tigre, maglabas ng 2 kaldero mamaya.
Ang isa ay kaldero sa unang baitang at ang isa naman ay kaldero sa ikalawang baitang. Gamitin mo muna ang kaldero sa unang baitang upang makipagpalitan kay Terence. Kung hindi siya pumayag, pagkatapos ay ilabas ang kaldero sa ikalawang baitang. Tandaan, kung hindi mo kailangang gumamit ng mga rank 2, subukang huwag. Bagamat ang hidden house na kayo ay isang pamilyang alchemy, hindi dahil sa wala silang espasyo para ilagay ang kanilang mga medicinal cauldrons. Maayos pa rin ang mga first-grade medicinal cauldrons dahil marami silang stock, ngunit walang masyadong second-grade medicinal cauldrons. Dapat mong malaman na ang mga medicinal cauldrons ay maaari lamang gawin ng mga high-grade alchemist. Karamihan sa mga second-grade cauldrons sa bahay ay nagmula sa Sky Elixir sect. Ang isang grade 3 cauldron ay isang bagay na kahit na ang isang mataas na antas ng alchemist ay hindi maaaring pekain. Kailangan itong pekain ng isang palsipikado, ngunit sa mundong ito, ang mga palsipikado ay bihira. Hindi banggitin ang mga nakatagong bahay, kahit na ang mga sinaunang sekta at mga bahay ng Maharlika ay hindi alam kung mayroon sila. Ang tanging lugar na makapagpapatunay sa pagkakaroon ng isang refiner ay ang lugar na iyon. Siyempre, hindi ito ang inalagaan ng hidden house mo. Ang hidden house mo ay mayroon ding grade 3 medicinal cauldron, ngunit talagang hindi nila ito mailabas para ipagpalit sa iba. Ang buong nakatagong bahay mo ay mayroon lamang 2 grade 3 medicinal cauldrons. Oo, Tito, kakausapin ko si Terence bukas sa sandaling magsimula ako sa paaralan. Tumango si Pancho at sinabing, nga pala, kamusta ang cultivation strength mo? Wala nang dagdag na iniisip si Sebastian tungkol sa iyo Pancho ngayon. Mula sa pagkakaayos ng matandang Panginoon ng pamilya mo, ikaw na Pancho ang dapat na susunod na henerasyon ng mga matatanda. Ikaw Pancho ay napaka-talented sa alchemy, kaya naman pinadala mo siya sa East Ocean Industry University para matuto ng alchemy kay Boss Bale. Oo nga pala, hanggat hindi ka nakipagagawan sa iyo Pancho anak ni Sebastian, ikaw Panlong, para sa posisyon ng Young Master, wala kang dapat ikabahala si Sebastian. Kahit na ang mga matatanda ay may malaking kapangyarihan sa pamilya, kailangan pa rin nilang makinig sa Panginoon. Sa makatuwid, binigyang pansin din ni Sebastian ang takdang aralin sa paglilinang ng Pancho. Malaking bagay din ang paglaki ni Pancho para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Big Uncle, alam mo rin na mayroon akong talento sa alchemy, ngunit sa mga tuntunin ng paglilinang, hindi ako masyadong magdusa. Kahit na wala kang sinabing Sebastian, ikaw ay Pancho ay nagpaplanong humanap ng pagkakataong magreklamo sa lalong madaling panahon. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol kay Terence, pero dahil ibinalita ito ng kanyang tiyuhin, natural na hindi niya bibitawan ang magandang pagkakataong ito, masyado akong mahina, golden class lang ang late phase peak. O baka dahil sa mahina ako, kaya hindi ako nagustuhan ni Boss Bale at hindi na niya ako tinuruan ng alchemy. Totoo yan earth class na ni Terence, at least late phase, o baka peak late phase. Maiintindihan na ang panig ni Boss Bale ay nasa kanya. Tumango si Sebastian at sinabing, paano ito? Susulatan kita ng isang listahan. Dalhin ang listahang ito sa bodega ng elixir at kumuha ng 10 pildores para sa pagtitipon ng espirito at 2 pildores para sa paglilinang ng mga espirito para sa iyong kamakailang pagtatanim. Oo. Tuwang-tuwa si Pancho nang marinig niya ang mga salita ni Sebastian. Gamit ang 2 gamot na ito, ang kanyang lakas ay uunlad ng mabilis. Ang Spirit Gathering Pill ay isang golden class first level pill. Ito ay katulad ng Chi Gathering Pill. Ngunit hindi gaanong epektibo. Ang tableta ay para lamang sa mga practitioner sa ibaba ng Mystic class upang mabilis na madagdagan ang kanilang lakas, ngunit ito ay walang silbi kapag naabot nila ang Mystic class. Siyempre, ang epekto ng Spirit Gathering Pill ay hindi kasing ganda ng Chi Gathering Pill, ngunit wala itong kaparehong disbentaha gaya ng Chi Gathering Pill. Dahil ang enerhiya na nakapaloob sa Spirit Gathering Pill ay hindi dalisay at nangingibabaw, ang mga taong umiinom ng Spirit Gathering Pill ay maaari pa ring magpatuloy sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang linangin. Kaya ang tableta ay napakapopular sa mga nakatagong bahay.
Bagamat maraming mga golden class na first level alchemist sa mga nakatagong bahay, hindi mataas ang kanilang success rate, kaya marami ka pa ring market at maaaring kumita ng malaki gamit ang tableta. Ang Chi Gathering Pill, sa kabilang banda, ay isang mas mataas na antas ng elixir. Iyon ay para sa mga practitioner na nasa itaas ng Mystic class at mas mababa sa Earth class, maaaring mabilis nitong mapataas ang kanilang lakas, ngunit hindi ito masyadong epektibo para sa Earth class masters. Gayunpaman, ang halaga ng paggawa ng isang Spirit Gathering Pill ay daan-daan o kahit libu-libong beses na mas mataas kaysa doon. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng isang Spirit Gathering Pill ng Golden Class Second Level Alchemist para magawa ito, at walang garantiya ng 100% success rate. Kung isa sa alang-alang ang tunay na pagkonsumo ng chi at dami ng basura ng The Alchemist, hindi mabibili ang Spirit Gathering Pill na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit madaling maabot ng mga alagad ng mga nakatagong bahay ang rurok ng huling yugto ng Golden Class o ang maagang yugto ng Mystic Class. Hindi ganoon kamahal, at kapag gusto ng isa na makalusot mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang sa Mystic Early Phase, ang kailangan lang nilang gawin ay kumuha ng 10 sa kanila. Gayunpaman, limitado lamang ito sa mga tagong bahay. Ang mga maharlikang bahay ay walang ganitong uri ng pagtrato. Kahit na gusto nilang bumili ng mga Spirit Gathering Pills, wala silang paraan para mabili ito. Ang nag-iisang common house na si York na may koneksyon sa hidden house na si York ay hindi nakatutok sa paggawa ng elixir, at ang kanilang rank 1 na alchemist ay hindi pa sapat para sa kanilang mga disipulo, kaya paano nila ito maibibigay sa common house na si Yu? Ito ay sapat na mabuti upang bigyan sila ng ilang paminsan-minsan bilang gantimpala. Binigyan ka ni Sebastian ng Pancho ng 10 Spirit Gathering Pills ng sabay-sabay, ngunit 2 lang ang binigay niya sa kanya. Ito rin ay nagpakita na ang mga Spirit Gathering Pill ay hindi mahalaga, ngunit ang Spirit Gathering Pill ay. Gayunpaman, ang epekto ng tableta ay labis-labis kahit 2 sa kanila ay madaling makapagtaas ng lakas ng isang practitioner mula sa maagang yugto hanggang sa kalagitnaan ng yugto. Ang isang tableta para sa pagtitipon ng espiritu ay makakapagpataas ng marka ng walang anumang problema. Ito rin ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang Right Coiling Tiger. Dapat itong malaman na ang iyong pamilya ay hindi nagkaroon ng maraming magagandang kayamanan. Hindi man lang mabili ng ibang mga nakatagong pamilya kahit gusto nila. Ibebenta lamang nila ang mga ito sa mataas na presyo sa mga auction. Kaya, ikaw Pancho na nakakuha ng 2 ay sapat na upang ipakita na sinimulan na ni Sebastian na seryosohin siya at sinimulan na siyang sanayin bilang isang matanda sa pamilya. Habang hawak mo ang listahan ni Sebastian, pumunta muna kang Pancho sa Elixir Warehouse para kunin ang mga table tasks. Pagkatapos, pumunta siya sa bodega ng mga armas para kumuha ng 2 Grade 1 at Grade 2 medicinal cauldrons. Matapos gawin ang lahat ng ito, ikaw Pancho ay bumalik sa kanyang silid upang magtanim. Gamit ang gamot sa kanyang mga kamay, hindi na siya makapaghintay na pumunta mula sa Golden Class Late Phase Peak patungo sa Mystic Early Phase. Noong Lunes ng umaga, ikaw ay Pancho na dumating sa paaralan na puno ng fighting spirit. Siya ay isa na ngayong maagang yugto ng Mystic, at pagkatapos uminom ng 10 table tasks, madali siyang nakalusot sa hadlang at naging isang maagang yugto ng Mystic. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.